Magandang araw po. Ngayon guys ay i-outplant na natin yung ating similya na Katimor Coffee. Ito po ay 9 months old na similya. Bali nung September 30, 2025 po namin ito sinimulang pricking dito sa mga sa dito sa polybag. Bali 9 months siya kasi nga dapat dapat kasi 6 months lang to outplant na, kaso nga lang yun nga, medyo mainit pa kasi kaya yun na pinadelay muna namin ng 3 months at ngayong buwan naman po na ito ay madalas naman na pong umulan dito sa amin kaya ayun, pwede na natin tong i-outplant. Bali hindi naman ito lahat 9 months. Meron dito na maliliit pa, yung sa may kabilang dulo. Ayan guys, oh, dito, yung isa. Medyo maliit pa pero i-outplant na rin namin ito para bali sabay-sabay na namin i-outplant kasi para isang bagsak lang doon pag biyahe. Tsaka, ayun nga, tiwala naman kami na maulan kaya okay lang. Bali guys, bago pala namin i-transplant yung mga tanim ay dun muna sa field ay nag-contour muna kami. Gumamit kami ng A-frame para mag-layout ng contour. Ayan, so may mga staking na din kami na inihanda para kapag bawat sukat ng A-frame ay nilalagyan namin ng pananda para po ay yun yung magiging silbing guide sa contour lines. Ayan, so pagkatapos naman ng contour line guys, ang sunod naman namin ginawa ay nagbutas kami nung paglalagyan ng mga tanim o mga kape. Ayan, gamit yung ating earth auger guys. Ito ay 2-stroke na earth auger. Bali, mabilis lang yung pagbungkal ng lupa dahil nga ayun, may makinarya naman na ginagamit namin. Medyo mahirap din tong gamitin guys. Ma Kumbaga, kailangan mo rin malakas yung pangangatawan mo kasi pagka may bato sa ilalim ay pumapalo talaga yung auger. So, tapos guys, nilagay naman sa ilalim ng butas ay animal manure para may fertilizer din sa loob kahit papano para kapag na-transplant yung tanim ay at least may ready ng pagkain sa ilalim. Pero tatabonan pa namin ng konting lupa yan guys. Tapos sa ibabaw ng lupa na yun, andun na yung similya. Doon na ilalagay. Bali guys, sa pagbiyahe naman nito, kaya pagkarga ng mga similya, sa gantong kalaking pickup guys, halos apat na balikan yung halos 1,000 na similya. Ito, may malalaki kasing polybag guys na nabili namin. Tapos meron din yung maliliit. Bali, sa 1,000, halos apat na balikan yung nangyari. Tapos yung mga similya ay pinagpapatong-patong na namin yung iba. Kasi para mas ma-utilize namin yung space. Sobrang dami kasi talaga guys. Siyempre, mas mainam sana kung mas konti lang yung balikan. Para siyempre mas tipid din. Pero hindi talaga kaya guys. Ayun, bali ito yung video nung last na karga namin, no. Lampas na siya sa bed. At kita nyo naman yung sa gulong tsaka yung frame nung sasakyan. Halos tumama na siya. Pag ganto na siya yung agwat niya guys, bali halos kit kumulang 900 kilos na yan. At nung pagbiyahe naman na nung mga similya guys, medyo mahirap din yung daan. Makipot tsaka maputik din. Pagdating sa area guys, ayun, diskarga na naman tayo. So, apat na beses tong ginawa na pagkarga at pagdiskarga dahil sobrang dami talaga ng similya na to guys. At pagkatapos ay hinilera na namin lahat ng similya sa bawat butas. Siyempre, bago ito ilaglag dyan, ay tatanggalin muna natin yung polybag. So, pupunitin lang siya guys. Ang mangyayari, ganito na ang itsura sa loob. Kita nyo guys na nagkalat na yung ugat
paikot-ikot na yung ugat doon sa polybag, no? Sa loob ng polybag. Ganito kaganda guys pag nasa tamang timing yung pag-outplant nyo. Bali na-develop na yung kanyang root system at once na i-outplant na to sa field ay ito yung magiging silbing kolektor niya ng pagkain para mas mabilis siyang makakolekta ng pagkain at mas maganda yung tubo ng ating tanim. Ayan guys, oh, kita nyo naman na develop yung kanyang root system. Ayun, so lagyan lang ng konting lupa guys, tapos mekos-mekos lang ng konti at punitin natin yung polybag. Ayun, tapos tanggalan lang natin ng mga bato guys para naman mag-smooth yung lupa sa loob. Tapos yun o, tinanggalan namin ng bato, may bato kasi sa loob. Hawakan nyo lang sa gitna guys para naman pantay yung kanyang pag-distribute dun sa loob. Ayan, tapos tabunan lang natin, okay na. Ayan na guys, naitanim na natin. Salamat sa Panginoon at naitanim na rin natin lahat ng ating kape na Katimor. At shout out sa ating mga kasama na masisipag sa pagtanim ng ating mga kape. At special thanks din po sa Philippine Coffee Alliance at Forest Foundation sa pag-provide sa ating magaganda at quality na Katimor Coffee. Maraming salamat po.